Ephesians chapter 4, please. Ephesians chapter 4. Again, our topic this morning, don't grieve the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Spirit. Okay, kung nakita na po, Ephesians chapter 4, beginning verse number 27. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Pagpalain po ang pagbasa natin ng banal na salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa ministeryo ng Believer's Breakfast. Lord, we pray that you will continue to guide us. May you continue to bless us through thy word, Heavenly Father. And I pray na ikaw po ang siyang patuloy na gagawa, hindi lamang po sa akin na nangangaral, kundi sa bawat isa na nakakarinig ng iyong pong mensahe. I pray, O Father, that you will again talk to us through thy word, and please, ikaw po ang mataas sa amin pong pag-aaral na ito. Muli po, ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bansa. Nawa ang mag-asawang Brother M at Shelly Agonoy ay makarating po ng safe and sound sa Hawaii at ang ilang pang mga bumiyahe, Panginoon. Inihiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na gagawa sa mga ministeryong pinagkatiwala mo po sa amin. Again, thank you so much for this wonderful morning. May you bless our hearts through thy words, Heavenly Father. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so ang binasa po natin ay sulat ni Apostol Pablo. Sulat na nagpapaalala sa napakahalagang bagay sa usaping mananampalataya. Dito po, ang isa sa binigyan niyang pansin ay ang halaga ng pagkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. At gusto ko rin pong sabihin na sa bawat mga nagsasabing tayo po ay magkakapatid sa Panginoon, ang will ng Panginoon sa atin ay ang magkaroon po tayo ng maayos na relasyon. Sa panulat na ito ni Apostol Pablo, siya po'y nagbigay ng ilang masasabi po nating pagtuturo na dapat sana bilang mga nasa Panginoon, ito po ay ating matutunan. At dito po sa binasa po nating teksto, aking pong gustong sentruhan ang isang napakahalagang paksa tungkol sa banal na Espiritu. Ang sabi po ng verse number 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, hindi po madalas na tayo po ay tumatalakay sa banal na Espiritu. Pero mga kapatid, mga minamahal, it is good to somehow learn the doctrine about the Holy Spirit. Of course, importante po na sa mga nag-aaral ng Biblia, maintindihan po natin na ang Holy Spirit po ay isa sa tatlong persona. Yes, and the reason why we say and we believe that the Holy Spirit is also a person, it is because meron po siyang damdamin, di ba? So, the Holy Spirit is not merely force or power. Siya po maliwanag, ang sabi po rito, and grieve not the Holy Spirit of God. So, meaning to say, ang banal na Espiritu po ay napipighati. Sabi ko nga, sa ilang mga natalakay na po natin about the doctrine of the Holy Spirit, lalo na sa mga kasalanan na po pwede nating magawa, ito po ay ang quenching the Holy Spirit and grieving the Holy Spirit. Ang idea po ng quenching the Holy Spirit, ito po yung gusto ng banal na Espiritu na gawin natin. Dapat ginagawa natin, ayaw po nating gawin o hindi po natin ginagawa. Ang tawag po natin dito, sin of omission. Tama po? Lagi nyo pong tatandaan po yan. Ang idea po ng sin of omission, ito po yung
sinabi ng James 4:17, "And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." So nakuquench ang banal na spirito kapag ka po may gusto siya na dapat gawin natin bilang mananampalataya pero hindi natin ginagawa. Okay? So, yan po ang nakakapatay ng ningas ng banal na spiritu. Sa 1 Thessalonians chapter 5, sa line up po, kasama po yan. Di po ba? Mula po sa verse 16, "Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God." Sa line up na yan, kasama po yung "quench not the Holy Spirit." So, ito po ay sin of omission. Gusto ng banal na spiritu, hindi natin ginagawa. At ang idea naman po ng grieving the Holy Spirit, ito naman po yung ayaw ng banal na spiritu, yun po ang ginagawa natin. Ang tawag naman dyan, yung sin of commission. Bawal ng Diyos, ginagawa po natin. Okay? Hindi dapat ginagawa natin. Utos ng Diyos, mga kapatid, na huwag gawin, mga kapatid, ginagawa po natin. Napipighati ang banal na spiritu. At sa aral po ng Biblia, ang unpardonable sin po ay ang blasphemy against the Holy Spirit. So, yan po, talagang malinaw na tinuro po yan sa banal na kasulatan. Now, sa sentro po tayo sa idea, sapagkat ang title ng message po natin, "Don't Grieve the Holy Spirit." So, sa sentro po tayo sa idea ng hindi natin dapat pagpighati, pagpapasama ng loob sa banal na spiritu. Kaya nga, malinaw po ang pinatutunayan natin na ang Holy Spirit po ay person, at ang isang maliwanag na turo sa Bible bilang Diyos, siya po ay may damdamin at dapat iniingatan po natin ang mararamdaman ng banal na spiritu. So, tatlong bagay po ang sinabi natin. The idea of quenching, ito po yung gusto ng banal na spiritu na dapat yun ang ginagawa natin, pero hindi po natin ginagawa. Ang tawag nga po doon, sin of omission. Again, ang talata po, "And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." While in 1 John, sinabi naman po, "Whosoever committeth sin, transgresseth also the law." For sin is the transgression of the law. Sin of commission naman yan. Sa sin of omission, nakuquench ang banal na spiritu. At sa sin of commission, nagigrieve ang banal na spiritu. Sa usapang unbeliever, mga kapatid, sapagkat wala pong kaligtasan ang mga pupusong sa banal na spiritu. And blasphemy is actually sin against God. So kaya po pinatutunayan natin na ang banal na spiritu po, or mas tamang sabihin na pinatutunayan po ng banal na spiritu, ng banal na kasulatan, na ang banal na spiritu po ay Diyos. Now, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, marami po tayong bagay na matututunan. At dito nga po, gusto ko pong sentruhan at bigyan ng emphasis yung pong mensahe, "Don't grieve the Holy Spirit." Again, Holy Spirit is not just merely force, di ba? But a person who loves, leads, and teaches. Mga kapatid, ito po yung nagbibigay kaaliwan, di ba? Sa mga mananampalataya. Remember, nung ang ating Panginoon po ay nag-ascend, ang sabi niya, "I will not leave you comfortless," kundi isusugo po niya yung pong another, pero kagaya rin po niya. Okay? So, importante po yan. And the Holy Spirit, na kapag ka isinugo sa atin, siya po ang mang-aaliw na sinabi po sa banal na kasulatan. So, kapag ka po ang mananampalataya ay nabubuhay ng salungat o kakontra sa salita po ng Panginoon, or lumilihis sa kalooban ng Diyos, ang Espiritu po, ang banal na Espiritu po ay nagigrieve. Kaya ang dapat desire po natin is to always please the Lord rather than pasakitin po natin ang kalooban po ng ating Panginoon o ng banal na Espiritu. Now, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, may mga ilang bagay na dapat tayong matutunan sa usapan po ng hindi natin pagpighati sa banal na spiritu. Number 1, we need to guard our tongue. Guard our tongue. Ang sabi po ng verse number 29, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer."
Ang Kristiyano po dapat medyo mapagbantay po sa kanyang pananalita. Ingatan po natin ang ating dila. Nung talakayin po ni James ang tungkol sa dila, inilarawan po ito sa parang apoy na kahit ang maliit na kagubatan ay po pwedeng masira, masunog, matupo. Now, sa mga churches, mga kapatid, hindi maikakaila na kaya nagigrib ang Holy Spirit dahil sa hindi mga binabantayang dila. Dito po ay sisikat ang mga good Samarites. Di ba? Yung mga masasabi po natin na ang idea po, mga kapatid, tuwan-tuwa na nag-uusap sa buhay ng may buhay, tuwan-tuwa na nagsasalita ng mga negatibong bagay, tuwan-tuwa na mga nagsasalita ng ikasisira, ikapupula, ikapipintas ng iba. So ang Holy Spirit po ay nagigrieve sa mga dilang hindi binabantayan, sa mga paninira at pagchichismisan. Kaya nga mga kapatid, siguro po kung merong isang dapat mapagaling na sakit sa mga churches, at dapat kung ikaw ay Kristiyano na talagang importante sa iyo ang damdamin ng banal na Espiritu, hindi ka lang dapat nagsasalita ng masama, hindi ka rin dapat nakikinig sa mga nagsasalita ng masama. So kaya ang sabi po, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Siyempre pagka sinabi pong communication, hindi lang po yan usapan ng mga nagsasalita, usapan din po yan ng nakikinig. So mga kapatid, mga minamahal, ang church ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat isa po sa atin bilang mga Kristiyano ay bahagi ng katawan ng Panginoon. It is not healthy, it is not helpful, it is not happy, it is not good na ang mga Kristiyano po ay nagsisiraan, mga kapatid. Kaya nga, bantayan po natin. Sa Biblia po, ang sabi, death and life are in the power of the tongue. Yan po yung binanggit ni Solomon sa Proverbs 18:21. Po pwedeng ang pagsasalita mo makasira ng buhay ng kapwa mo. Kaya nga sabi ko, bakit ba may mga Kristiyano na kung saan po, lalo na kung ang tagal mo ng Kristiyano, napakahilig mo pa sa mga usapin at usapan na kung talagang aaminin natin, aware naman po tayo na po pwedeng hindi po biyaya ang dulot nito sa atin. Sa Biblia po kasi, yun ang katuru-turuan ng Bible. Let your words, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that it may edify, di po ba? And minister grace unto the hearers. Hindi ba yan po ang isang malungkot na katotohanan sa church? Wala naman pong gaganahang manira kung walang willing makinig sa naninira. Kaya po sa mga mapanira, mapamintas, mapamula, mapagawa ng usap, mapaghatid dumapit, naku, yan po yung mga kasalanan na kung saan, ayon po sa line-up ng Panginoon na kinapupuutan po niya. Isa po yan, yung sa mapaghatid dumapit at mga chismoso at chismosa. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos, ingatan natin ang isa't isa. Kaya para sa akin po, magandang maintindihan ng mga Kristiyano na hindi lang si pastor, kundi higit lalo ang banal na Espiritu, nagigrip po siya sa mga hindi nababantayang dila. Di ba madali namang malaman yan kung ikaw pag nagsalita, grasya ba ang maidudulot nito o disgrasya? Makapagpapatibay ba to o makatitibag? Di ba? Makasisira ba ako? Mga kapatid, mga minamahal, ang tsismisan ay hindi po sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ang tsismisan ay isa sa kinapupuotan ng ating Panginoon. Diba? Merong mga ganun enjoy na ibang tao ang pinag-uusapan. Mga kapatid, please guard our tongue. Bantayan po natin ang mga dila po natin sapagkat ang ating pong hindi magandang pananalita. Ang ginamit nga pong salita ni Pablo sa kanyang pagbibigay warning, let no corrupt communication. Ngayon, usapan ng korupsyon, di po ba? Yung mga mali-maleta at mga nakaw-nakaw sa gobyerno, mga lagay-lagayan sa gobyerno, yung mga under the table sa gobyerno. So, korupsyon po yun sa usapan po ng
pagnanakaw, mga kapatid. Pero ito pong pinag-uusapan natin, yung corrupt communication, ito po yung mga usapang nakasisira, mga kapatid. Kaya nga, inila-line up natin, tale-bearing, gossiping, di po ba? Slandering, at marami pa. Marami pa po, mga kapatid. Minsan nga po, ang corrupt communication sa FB natin dinadaan di ba? Sa social media. Minsan po, hindi pa madirekta, pero kumbaga blind item pa Talagang, mga kapatid, mga minamahal, it is not God's will for us believers na sa bibig po natin mga corrupt communication ang lumalabas. Di ba? Mga kapatid, bantayan po natin ang ating dila. Don't grieve the Holy Spirit. Kamusta po ang mga churches na ating pong kinabibilangan? Ang church na kinabibilangan natin, hindi pala churches. Siyempre, pagka nabilang ka sa isang church, dapat isa lang talaga. Okay, kamusta ka sa church na kinabibilangan mo? Nagkakaproblema po ba yung church? Ano po ang mga posibleng pinanggagalingan ng problema? Yung iba po, umalis na ng church, naninira pa sa church na pinanggalingan. Mga kapatid, sabi ko nga, okay lang naman yung desisyong iwanan ninyo ang mga churches kung talagang hindi na kayo nabe-bless at hindi na kayo areglado. Diba? Kasi talagang mahirap naman magsama. Ang sabi ng Bible, can two walk together except they be agreed? Kumbaga, mala Pablo at Barnabas, kung talagang meron hindi kayo pagkasunduan, yung maghiwalay kayo, areglado lang yan. Pero yung magsiraan kayo, hindi areglado yan. Nagigrib ang Holy Spirit. Kaya nga sa amin po, pag kami pupunta at may lilipat na galing sa ibang church, ang unang batas po namin, ayokong maghahasik ka dito ng mga usapin tungkol sa church sa pinanggalingan mo. Ang problema po, ganun mga kapatid. Parang may mga tao pong ang enjoyment. Actually po, ang gumagawa nito, kadalasan yung gustong ma-justify yung kanyang ginawang mali. Kaya ang kailangan po, ang pag-uusapan, mali ng iba, mali ng kapwa. Mali ng pastor na pinanggalingan, mali ng church na pinanggalingan, yung mga hindi magandang ugali ng mga kapatiran, yung bang kapag ka nagsalita, mukhang perpektong tao na kung saan wala siyang problema. Mga kapatid, ang korupsyon sa usapan ng komunikasyon ay malaking distraction. Di ba? Sa gawain ng misyon. Ayan. So, kaya ingat-ingat din. Kristiyano po tayo Hindi masaya ang Holy Spirit kapag ka po tayo, ang lumalabas sa bibig natin, kapulaanan at kasiraan ng kapwa-tao po natin. Sabi ko nga, halimbawa sa pamilya, wala naman pong matinong miyembro ng pamilya na kahit may kapintasan tayo, ipapangalandakan pa natin sa iba. Mga kapatid, kung di rin lang tayo perpekto, huwag tayong mapamintas. Diba? Ang Diyos na perpekto nga po pinagbabawalan tayo na manira at maminta sa isa't isa Ang banal na espiritu na perpekto, hindi po natutuwa kapag tayo po ay namimintas at naninira ng isa't isa. Mga kapatid, ito po ang malalang sakit ng maraming churches. Yung tinatawag na corrupt communication. Yes. Sa Biblia nga po ang sabi, evil communication, corrupt good manners. Kaya let no corrupt communication. Ang una po na magagawa po natin para hindi magrib ang Holy Spirit, guard our tongue. Second, give up our temper. Diba? So, ibig sabihin po mga kapatid, bantayan din natin yung temper natin. Sabi ng verse 31, diba? Verse number 31 po ng ating teksto, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ang isang mabigat din po na nakakagrip sa Holy Spirit ay ang ating pong kawalan ng pagpipigil. Yung hindi natin magawang kontrolin ang ating pong emosyon. Particular, yung mga temperament po ba tawag doon, yung mga masasabi po nating yung bugso ng damdamin, yung mga pagka nagalit, talaga naman kung ano-ano po ang lumalabas sa bibig. So kaya magkakaugnay yan Yung corrupt communication, ang isang tao pong hindi makontrol ang galit, ang isang tao po na laging galit, mga kapatid, hindi po nakapagtataka na kung ano-anong lalabas sa bibig po niyan.
Wag na po tayong magkaila pa sa katotohanan. Kaya po, ito po ang agap ni Apostol Pablo. Ito po ang paalala ni Apostol Pablo because ang sabi niya, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice." Hindi po natutuwa ang Panginoon kapag po ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay puno ng kapaitan sa buhay. Bantayan po natin. Give up na po natin yung ating pong temper, mga kapatid. So, importante po yan. Sabi ng Bible, "For the wrath of man worketh not the righteousness of God." Sa mga interesado po, nasa James 1:20 po yan. Diba? James 1:20. Ang sabi po doon, "For the wrath of man worketh not the righteousness of God." Di ba, ang tao pong galit, hindi po katuwiran ng Diyos ang magagawa po niyan. Pagka ang tao galit, magsasalita na ng masama yan. Even to the point na nakapagbumura yan. Pagka galit ka na eh. Kaya yung bunga ng banal na spiritu, isa po yan sa i-discuss po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kasi minsan ang akala natin, ang gawa lang ng laman, yung pong mga kahalayan. Mga kapatid, yun din pong galit at kapuutan, laman din po yun. Di ba? So, kaya importante na hindi lang natin nababantayan ang ating pong dila, magandang nababantayan din po natin ang ating pong temper. So, give up our temper, mga kapatid. Paalala po ito. Mahalagang paalala po ito. Magpasakop tayo sa banal na spiritu. Yung bunga ng banal na spiritu ang dapat mahayag po sa atin. At ang galit at kapuutan, hindi po bunga ng banal na spiritu po yan. Kaya yung pong lagi, pagka sinishare ko po itong talatang ito, sabi ko, tingnan nyo po yung progression. Tingnan nyo po yung kung paano po. Sabi ng Apostol Pablo, "Let all bitterness." Kasi ang bitterness, kapag hindi mo naagapan, ano nang susunod dyan? Let all bitterness and wrath. Tapos hindi mo pa rin nasawata po yan. Anger. Diba? Clamor. Evil speaking. Yun na po ang mga sunod-sunod eh. Kaya yun po ang instruction po ni Apostol Pablo. Let all, hindi some of your bitterness, hindi dapat selective. Dapat lahat. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sabi ko nga, bakit Kristiyano ka, nag-e-enjoy ka, na talagang puno ng galit ang puso mo? How come that you, being a believer and claiming that you are a Christian, you are already a believer, pero yung puso mo puno ng galit, diba? Kung saan puno ka ng gigil, kapaitan, at maging mga masasabi po nating malis. Don't grieve the Holy Spirit. Guard our tongue. Give up our temper, mga kapatid. Isuko po natin sa Panginoon. Hindi po maganda sa church yung nagsisiraan at hindi rin po maganda sa church yung nagkakagalit. Opo, mga kapatid, pasensyahan po tayo sa isa't isa. Mangagdalahan tayo sa isa't isa, mangagpalakasan tayo sa isa't isa, mangagibigan tayo sa isa't isa, mangagpanalanginan tayo sa isa't isa, mangag-aralan po tayo sa isa't isa. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot kasi sa matandang kasaysayan, lagi po mga kapatid, ang malalang problema ng church, siraan at pagkakagalit ng mga miyembro. Kaya no wonder, try to observe that the Apostle Paul in his church epistles, sa mga sulat po niya sa church, lagi pong kasama yung pong usapin ng pagsasaayos ng mga kani-kaniyang problema. Di po ba? Pagkakaroon ng kaisahan ng isip. Kaya nakakaduda na Kristiyano pero hindi kaya na alisin ang puot at galit sa kanyang puso. Kaya kung nakikinig po ang bawat isa o kung sa nakikinig po sa bawat isa ngayon, kung nakikinig po sa lahat ng nakikinig ngayon, ikaw buong buhay mo, sinasabi mo, Kristiyano ka ngayon,
'Di ba? Buong buhay ng pagka-Kristiyano mo ayon sa claim mo, hindi mo mapagtagumpayan at laging puno ng galit ang puso mo, abay medyo magsuri-suri din po, mga kapatid. At isipin niyo po ang Christian life mo na imamaneho ng galit mo. 'Di ba? At isipin mo po ang buhay pananampalataya mo kung kapaitan ang nasa puso mo. Mga kapatid, mga minamahal, it's now time for us to realize that as we grow in our Christian faith, mga kapatid, dapat ma-realize po natin that we need to guard our tongue and to give up our temper. Not only that, maganda rin po na mabigyang pansin po natin sa sinabi po ng verse number 32, and be ye kind one to another. Okay? Tender-hearted, forgiving one another. Mga kapatid, alam niyo po, a tender heart delights the Lord. Yung malambot na puso. So, grow in tenderness. Grow in tenderness. Number 1, guard our tongue. Number 2, give up our temper. Number 3, grow in tenderness. Yung mahirap, nung unbeliever ka, limbawa, nung unbeliever po ako, nako, maniwala kayo, pag ako nagkaroon ng galit, hindi nyo na matatanggal yan. Yan po. Ako yung tipo ng taong pagka nagalit, nakatanim na po sa puso ko yan. At hindi ko na po makakalimutan yan. Talagang markado ko po ang taong nakagawa ng hindi tama sa akin. Minsan proud pa tayo eh. Ganon tayo. Nung unbeliever tayo, ang tanong ko po, kung believer na tayo, tama ba at dapat ba na ganon pa rin po tayo? Medyo amen naman po tayo dyan kung talagang may realization tayo dito sa message na ito. Kristiyano, isipin niyo pong mabuti. Masaya po ba kapag ka nakakasira tayo ng tao? Masaya po ba kapag ka may pamilya tayong nasisira? Masaya po ba kapag kami nasisiraan tayo? Mga kapatid, problema yan. Hindi po magandang damdamin yan. At nagigrib ang Holy Spirit kapag ka mapanira ka. Ngayon, ang tanong ko po, masaya rin ba sa buhay mo bilang Kristiyano na puno ng kapaitan at galit ang puso mo na hindi mo makontrol ang temper mo, mga kapatid? Hindi masaya. Masaya rin po ba kapag ka nagmamatigas ang puso natin? Hindi masaya. So para maging masaya ka, masaya ang bawat isa, masaya ang kapaligiran, mga kapatid, don't grieve the Holy Spirit. Huwag natin palungkutin, huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu. Mga Kristiyano, guard our tongue. Give up our temper and grow in tenderness. Mas nagmamature ka, mas lumalago ka, dapat mas lumalambot ang puso mo. Dapat mas madali kang umabot. Dapat mas madali kang umunawa. May mga churches po na iyan ang malungkot na katotohanan. Mula pa noon hanggang ngayon, may problema sa kapwa mananampalataya, hindi po marisolba. And sad to say, hindi willing na i-resolve ang problema. Yan po ba'y Christianity, mga kapatid? Ganyan po ba ang Kristyanismo? Yung patigasan tayo ng puso, ng kalooban? Sabi ng Bible, and be ye kind one to another, tender-hearted. Ano ang ibig sabihin ng tender-hearted? Yung easily nakapagpapatawad ka, forgiving one another. At sinabi pa nga po kung sino tutularan eh. Even as God for Christ's sake had forgiven you. Mga kapatid, grow in tenderness. Sa Colossians chapter 3, binanggit po doon, hindi ko na po babanggitin yung kabuuan ng 'di ba, nung mga talata sa 12 and 13. Ang sinabi roon, kung meron tayong dapat i-put on, therefore, 'di ba? So, binigyan pansin, kindness, binigyan pansin yung humbleness of mind, binigyan pansin yung meekness, 'di ba? Long suffering. Yun po eh. Dapat as we continue on in the Christian life, dapat growing po tayo. At sa usapan ng paglago, isa sa dapat na i-improve at nadidevelop sa atin yung kalambutan ng puso, mga kapatid.
Hindi ba sa John chapter 13, paborito ni Ma'am Maris niyo po ito. Isa po sa paborito niya, yung John 13:35. Di ba? By this shall all men know that ye are my disciples if ye have loved one another. Kapag ka nagmamahalan daw po tayo. Kami po mga kapatid, meron pong mga experience kami. Kaya nga tinatawagan ko kaagad ang pastore kapag ka po meron pong napupunta sa church, na galing sa ibang church. Kasi mabibihira nyo naman po yung mga halimbawa lang po nagka-problema sa isang church, lilipat sa church ng ibang church. Mabibihira nyo po yung lilipat na ang sasabihin niya may problema siya. Ang madalas na maririnig nyo po pag kami aalis ng church, may problema sa church nila, may problema sa pastor nila. Kapag ka ang pastor ngayon, tanggap lang ng tanggap at hindi po pinag-iisipan at hindi po pinagpe-pray at hindi po ginagawa yung tamang proseso, may tendency po na talagang right away makinig po. Actually po, hindi naman talaga dapat magkakaaway ang mga Kristiyano. Kaya ang simpleng hiling ko na lamang po, bukod sa kakausapin ko yung pastor, nililinaw ko po talaga na ang batas natin dito sa church, wala namang problema, lalo na kung nakausap ko na ang pastor mo. Pero wala kang kakausapin kahit isang miyembro sa church na ito na ang gagawin mo, sisiraan mo yung pinanggalingan mo. Kasi kapag po ganyan yung attitude ng isang tao, nakatitiyak tayo na pag lumipat po yan sa iba at pag umalis sa iyo yan, ganun din gagawin sa iyo yan. Kaya hindi dapat na-tolerate po yung ganun. Ang ituro natin, kalambutan ng puso, o kapatid, mula sa church na pinanggalingan mo, umalis ka na doon. So, kung talagang sa nakikita mo, leading at guidance ng Panginoon, na dito ka pumunta sa church na ito, ang iiwasan mo na lang, yung magsalita ka ng laban sa church na pinanggalingan mo. Anyway, ikaw naman ay nagpasya na, di ba? Ang i-enjoy mo na lang, yung magiging gabay ng Diyos sa'yo dito sa church na talagang pupuntahan mo. So, dapat ganun po mga kapatid. Ang nangyayari po kasi, kadalasan, yung pong idea na imbis na magturo tayo ng forgiving spirit, minsan, talagang lalo na kapag paborable sa atin, okay lang po tayo ng okay. Di ba kapag ka po halimbawa nagkukwentuhan, kahit sa kwentuhan na lang, kapag ka ang kaibigan mo wala nang ginawa, kundi siraan yung dating kaibigan niya, umasa ka na kapag ka nagka-diferensya kayo niyan, the same thing ang gagawin niya. Kaya nga, mga kapatid, mahirap paghiwa-hiwalayin itong puntos natin eh. Guard our tongue, give up our temper, and grow in tenderness. So, guard our tongue. Let no corrupt communication. Definite yan eh. Direct po yan eh. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yun na po ang pinaka-the best. Yung wag mo nang umpisahan na nag-uusap kayo tungkol sa mga kasiraan, mga kapatid. Hindi po healthy conversation. Yun po, mga kapatid. Kaya, don't grieve the Holy Spirit. Yun ang pinanggalingan. In fact, kung aangatan nyo po, ang sabi, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Yun po yun sinasabi. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more. Yun po yung sinasabi. Tapos nga, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that is to you good for the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kaya habang nagsasalita ka ng kasiraan ng kapwa mo, pinakikita mo ang tigas ng puso mo. Pinakikita mo na talagang hindi ka nag-grow in tenderness. Pinakikita mo na hindi mo kayang kontrolin ang temper mo. Okay? So, don't grieve the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Spirit. Guard our tongue, give up our temper, and grow in tenderness. Mga kapatid, ang mensahe po ay paglalahad ng salita ng Diyos. Hindi po ito sa intensyon na magpatama, kundi ito po ay sa layunin na kung sakali po na nagagawa po natin ang hindi tama, ito po ay maitama sa harapan ng Diyos. Because it is not God's will for the believers na magpighati po natin ang banal na Espiritu. Ang sabi po, and grieve not the Holy Spirit of God,
whereby ye are sealed unto the day of redemption. Do not grieve the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Tingnan niyo po kung mali yung puntos natin. Hindi ba tama lang na binabantayan natin ang ating dila? Hindi ba tama lang na i-give up na natin, makontrol natin yung temper natin at i-give up na natin ang galit, kapaitan at lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos? Hindi ba tama lang po na dapat habang tumatagal tayo, nag-grow tayo in tenderness, maging tender-hearted tayo? Mali po ba yung mensahe? Tama po. Ngayon, kung sakaling medyo nahagip tayo, didiretsuhin ko na po sa inyo, ang inyo pong tagapagsalita ay walang intensyon na mamersonal. Sapagkat as I understand, especially sa church, alam niyo po yan ang ating sistema, na hindi mag-entertain ng mga corrupt communication. Okay? So I hope na tayo po ay muli napagpala at natuto sa ating pong tinalakay ngayong umagang ito. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much again sa naging paggabay mo sa amin at sa pagpapala ng iyong salita. Pagpapala sa ideya ng mahalagang pagtuturo at paalala. Kaya Panginoon, nawa ang amin pong mga puso ay nagpasakop sa authority po ng salita mo. Nawa ang bawat isa po sa amin ay nakapagsuri ng sarili. Hindi tumingin sa ibang tao, kundi nagsuri sa aming mga sarili. Panahon na po para makita namin ang mga bagay na po pwedeng makasira sa kapwa, pwedeng makasakit sa kapwa, lalo na po sa katawan mo, Panginoon, sa church na kinabibilangan po namin. Malinaw na nakita po namin na hindi po tama at napipighati po ang banal na Espiritu kapag kami po ay nagsisiraan, kapag kami po ay puno ng galit at kapaitan, kapag kami po ay hindi nagiging malambot ang puso ayon sa nararapat na itinuturo ng iyong banal na salita. Nawa, bilang mga Kristiyano, wag naming maging kasiyahan ang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Wag naming maging gawi ang paninira ng aming kapwa, lalo na ng kapatiran. Tiyak na may kapintasan po ang isa't isa, pero ang kalooban mo po ay magpalakasan po kami. Ang kalooban mo po ay magmahalan kami, magmalasakitan kami. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na wag namin mapighati ang banal na Espiritu. Thank you so much for this wonderful reminder, Heavenly Father. I believe malaki po ang maitutulong nito sa amin pong mga gawain. May we grow in our Christian life, Heavenly Father. Again, thank you so much and may you continue to bless this ministry. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, amen. Amen.